Sa pagitan ng dumi at diamante, pag-ibig ba ang mananaig? Isang pitaka ang napulot ni Claire na magbabago sa takbo ng buhay niya. Dahil sa pitaka na pagmamay-ari ni Doña Imelda, ay isang plano ang naisip ng Doña. Isang kasunduang hindi matanggihan. Ang ipakasal ang dalaga sa apo nitong si Franco na labis ang galit sa kanya dahil inakala nitong pera lang ang habol niya sa pamilya niya. Paano mapapaibig ni Claire ang asawa, gayong pagkamuhi ang nadarama nito sa kanya? Magandang araw, Angels. Isang full story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Claire, bilisan mo! Ang truck galing sa Forbes Park paparating na! Sigaw ni Tony, ang batang kasakasama niya sa pangangalakal. Kumaripas naman ang takbo ang dalaga. Alam ng lahat ng mga ngalakal na ang basura ng mayaman ay ginto para sa kanilang mahirap. Habang nagbabagsakan ng mga itim na plastic bag mula sa malaking truck, isang mamahaling paper bag na kulay kahel ang pumukaw sa kanyang pansin. Mabilis niya itong hinablot bago pa man maunahan ng iba. Sa loob ng bag, isang kumikinang na purong balat na pitaka na kulay ube na Hermes ang nakita niya. Nanginginig ang mga kamay ni Claire habang binubuksan ito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tumambad ang makakapal na bundle ng tig-1,000 piso. May mga credit card na kulay ginto at itim at isang ID na yari sa mamahaling materyales. Doña Imelda Navarro. Basa ni Claire sa pangalang nakaukit sa gintong card. Claire, jackpot tayo! Marami tayong mabibiling gamot at pagkain! Hiyaw naman ni Tony nang masilip ang laman. Natigilan si Claire. Tumingin siya sa kanyang madudungis na kamay. Pagkatapos ay sa mukha ng Donya sa ID. Ang Donya ay mukhang kagalang-galang, malayo sa mundo nila. Sa isang iglap, pumasok sa isip niya ang mukha ng kanyang ama na kahit naghihirap ay tinuruan siya na huwag magnakaw. Hindi atin to, Tony. Isasauli ko to. Mariing sabi ni Claire. Ano? Nababalo ka na ba? Mamamatay sa gutom ang pamilya mo. Mas mabuting mamatay sa gutom kesa mabuhay sa nakaw. Sagot ni Claire habang isinisiksik ang pitaka sa kanyang kupas na bulsa. Bitbit ang kanyang sako at suot ang tsinelas na magkaibang kulay. Tinahak ni Claire ang daan patungo sa mansyon ng mga Navarro sa Makati. Pagdating sa malaking gate na gawa sa bakal at tanso, hinarang agad siya ng mga armadong guard. Hoy babae, doon ka sa kabilang kanto. Bawal ang marumi dito. Pagtataboy ng guard. Hindi ako narito para mamalimos. Ibibigay ko lang ang pitaka ni Doña Imelda. Sigaw ni Claire, hindi nagpapatalo kahit mukha siyang basang sisiw sa harap ng mga ito. Eksakto namang bumukas ang gate at lumabas ang isang itim na Rolls Royce. Huminto ito at bumaba ang isang matandang babaeng balot ng perlas at otoridad. Si Doña Imelda. Nangiabot ni Claire ang pitaka na walang bawas na kahit 5, natigilan ng matanda. Hindi sa pera, kundi sa katotohanan, isang batang amoy basura ang nagpakita sa kanya ng pinakamalinis na katapatan. Bakit hindi mo ito kinuha, iha? Sa itsura mo, kailangan mo ito. Tanong ng Donya habang sinusuri ang dalaga. Ang pera po na uubos, pero ang dangal kapag nadungisan, wala nang sabon na makakapaglaba. Diretsang sagot ni Claire, nakatingin ng diretso sa mga mata ng Donya. Napakabait mo naman, iha. At doon mismo ay may nabuong plano sa isip ni Doña Imelda. Isang planong babago sa tadhana ng basurerang si Claire at ng kanyang apo na si Franco. Lola, nababaliw na ba kayo? Halos mabasag ang kristal na basong hawak ni Franco Navarro nang marinig ang desisyon ng kanyang lola. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala ng mansyon. Suot ang isang tailor-made na suit na nagkakahalaga ng daan-daang libo.
Sa kanyang tindig, perpektong panga at matatalim na mata, siya ang definisyon ng isang lalaking hinahangaan at hinahabol ng mga kababaihan. Hindi ako nababaliw, Franco. Seryoso ako. Pakakasalan mo si Claire. Sagot ni Doña Imelda habang humihigop ng tsaa. That girl? Itinuro ni Franco si Claire na kasalukuyang nakaupo sa dulo ng mamahaling sofa. Pilit na itinatago ni Claire ang kanyang madungis na sako sa ilalim ng lamesa. Nakasuot na siya ng malinis na t-shirt na ipinahiram ng katulong. Pero bakas pa rin sa kanyang balat ang dumi ng tambakan at ang amoy ng usok ng payatas. Para kay Franco, ang presensya ni Claire sa loob ng kanilang bahay ay isang malaking insulto sa kanilang antas. Hindi siyang type ko, Lola. Amoy basura siya mula ulo hanggang paa. Baka nga may rabies pa yan eh. Bulyaw ni Franco. Ang boses ay puno ng pandidiri. Dahan-dahang tumayo si Claire. Hindi siya pinalaki sa hirap para lang maliitin ng isang lalaking ang tanging alam ay mag-utos. Hoy lalaking mukhang porselana! Unang-una, wala akong rabies. Pangalawa, kung amoy basura man ako, mas masangsang pa rin ang amoy ng ugali mo. Napakayabang mo naman, porket mayaman ka? Gigil na saad ng dalaga. Natigilan naman si Franco. Walang sino man, kahit ang pinakamayamang business tycoon, ang naglakas loob na sigawan siya sa sarili niyang pamamahay. Lumapit siya kay Claire. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa sahig. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng dalaga at tinitigan ito ng mapait. Magkano bang ibinayad sa'yo ni Lola para pumayag ka sa kalokohang ito? Sabihin mo lang ang presyo mo, miss. 1,000,000? 2? Isusulat ko ngayon din na cheque. Umalis ka lang sa paningin ko bago ko patawagin ng guard para paalisin ka dito. Bulong ni Franco. Ang boses ay puno ng galit. Ngunit isang malutong na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ni Franco. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nanlaki naman ang mga mata ng mga kasambahay, maging si Doña Imelda ay napahinto sa pag-inom ng tsaa. Hindi lahat ng tao nabibili ng pera mo, Mr. Navarro. Mariing sabi ni Claire. Nanginginig ang boses sa galit. Kung akala mo ituwang-tuwa ako magpakasal sa isang lalaking kasing kitid ng utak mo, nagkakamali ka. Tinanggap kong alok ng lola mo dahil kailangan ko ng pampagamot sa tatay ko. Pero hindi ko ibibenta ang dignidad ko sa isang katulad mong walang halaga. Hinawakan ni Franco ang kanyang namumulang pisngi. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na ningas. You dare to lay a hand on me? Oo, at uulitin ko pa yan kapag hindi mo inayos ang pananalita mo. Hamon ni Claire. Matapang na sinalubong ang titig ng binata. Fine, sabi ni Franco. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Papakasalan kita, pero tandaan mo to, Claire. Gagawin kong madilim ang bawat segundong pananatili mo rito. Sisiguraduhin kong magmamakaawa kang bumalik sa tambakan kung saan ka nang galing. Subukan mo, mister. Baka magulat ka na lang kapag ang basurerang to ang magtapon sa iyo sa sarili mong basura. Ang marangyang chandelier sa gitna ng master bedroom ay tila nang uuyam sa kalagayan ni Claire. Isang linggo matapos ang sapilitang kasalan sa West na dinaluhan lamang ng iilang saksi at isang donya na tila nanalo sa loterya, narito na siya. Suot ang isang puting silk na nightgown na bigay ni Doña Imelda. Pakiramdam ni Claire ay isa siyang isdang inalis sa tubig at inilagay sa isang kristal na aquarium. Bumukas ang pinto at pumasok si Franco. Padabog nitong itinapon ang kanyang kurbata sa sahig. Amoy alak ito at ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga pa rin sa galit mula sa naganap na seremonya. Don't even think about lying on that bed. Malamig na utos ni Franco habang itinuturo ang malaking king-size bed na may Egyptian cotton sheets. Bakit? Binili to ni Doña Imelda para sa ating dalawa, di ba? Sagot ni Claire. Pilit na pinatatag ang boses kahit na kumakaba ang kanyang puso sa lapit ng binata. I don't care. This is my sanctuary. At hindi ko hahayaang madungisan ng isang basurerang katulad mo ang higaan ko. Bulyaw ni Franco. Lumapit siya kay Claire hanggang sa maramdaman ng dalaga ang init ng hininga nito.
You may have the title of Mrs. Navarro. Pero para sa akin, isa ka lamang basura na. Kailan ay hindi ko magugustuhan. Hindi umatras si Claire. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Franco. Mga matang kulay kape na tila gustong lamunin ng kanyang pagkatao. Alam mo Franco, nakakapagod din ang paulit-ulit mong paglalait. Kung basura ako, ano ka? Isang basurerong napilitang manguha ng basura? Pareho lang tayong biktima rito. Kaya huwag kang umasta na, parang ikaw lang ang nahihirapan. How dare you? Biglang hinawakan ni Franco ang magkabilang balikat ni Claire at isinandal ito sa pader. Sandaling huminto ang mundo. Ang galit sa mga mata ni Franco ay hinaluan ng isang kakaibang emosyon nang mapansin niya ang kinis ng balat ni Claire sa ilalim ng ilaw. Sa malapitan, wala na ang dumi ng payatas. Ang tanging nakikita niya ay ang matang mapanghamon at ang labis nanginginig sa inis. May kung anong kuryente ang dumaan sa pagitan nila na kapwa nila gustong itanggi. Mabilis na kumala si Claire. Huwag mo kong hawakan kung nandidiri ka sa akin. Kinuha ni Claire ang isang manipis na throw pillow at isang maliit na kumot mula sa sofa. Humiga siya sa matigas na sahig, malayo sa kama ni Franco. Diyan ka nababagay, sa sahig, malapit sa alabok. Pang-uuyam ni Franco bago nahiga sa kama at tinalikuran ng asawa. At ikaw naman, diyan ka nababagay sa itaas. Mataas ngang kinalalagyan mo, pero napakalamig naman, ni wala kang kasama. Mas gusto ko na rito sa sahig, kahit matigas, alam ko namang totoong nararamdaman ko. Saad ng dalaga, natahimik ang buong silid. Tangi ang ugong ng aircon ang naririnig. Akala ni Franco ay matatapos na ang gabi, pero hindi niya inaasahan ang maririnig na mahinang hikbi mula sa sahig. Si Claire, ang palabang dalaga, ay tahimik na umiiyak habang yakap ang kanyang sarili. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Franco ng isang kurot sa kanyang konsensya. Pero nanaig ang kanyang pride. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, simula pa lang to Claire, sisiguraduhin ko bukas, ikaw na mismo ang susuko. Sumikat ang araw sa bintana ng silid ni Franco. Ngunit para kay Claire, hindi ito bagong pag-asa, kundi simula ng panibagong gera. Masakit ang kanyang likod dahil sa pagtulog sa matigas na sahig. Habang si Franco naman ay mahimbing pang natutulog sa malambot na kama. Mukhang anghel kung hindi lang bumubuka ang bibig para mang-insulto. Pagbaba ni Claire sa malawak na kusina, sinalubong siya ng mga matatalim na tingin ni Trining at Pasing. Ang dalawang senior na katulong na tapat kay Franco mula pa noong bata ito. Para sa kanila, si Claire ay isang dumi na pumasok sa malinis na sistema ng mga Navarro. Ay, nandiyan na palang senyora ng payatas! Pagpaparinig ni Trining habang nagpupunas ng mga mamahaling plato. Amoy basura pa rin ba ang paligid o? Guni-guni ko lang yon. Hindi kumibo si Claire. Kumuha siya ng baso para uminom ng tubig. Pero bago pa man niya ito mahawakan, sadyang tinabig ni Pasing ang pitsyel. Nabitawan ni Claire ang baso at nabasag ito sa sahig. Nako, ang mahal niyan! Isang buwang sahod mo rin sa pangangalakal! Tawa ni Pasing. Oh, ano? Nakatunganga ka lang? Linisin mo yan! Kala mo ba dahil pinakasalan ka ni Sir Franco ay prinsesa ka na rito? Dito sa mansyon, ang hindi marunong gumawa, hindi pinapakain. Huminga ng malalim si Claire. Alam niyang sinusubukan lang siya ng mga ito. Sige, lilinisin ko. Pero siguraduhin niyo na kapag tapos na ako rito, wala na kayong masasabi. Dahil baka makalimutan niyo, asawa ko ng amo ninyo. Isang salita ko lang kay Doña Imelda. Baka kayong mag-uwi ng basura ko mamaya. Natigilan naman ang dalawa, pero hindi sila nagpatinag. Inutusan nila si Claire na gawin ang lahat ng mabibigat na trabaho. Mula sa pag-scrub ng tiles sa pool hanggang sa paglalaba ng mga kortina. Ginawa ito ni Claire nang walang reklamo. Sanay siya sa hirap. Ang pagbubuhat ng sako ng bakal ay parang ehersisyo lang sa kanya. Tanghalian na nang dumating si Franco sa kusina. Nakita niya si Claire na pawis na pawis. May mantsa ng sabon ng pisngi at pagod na pagod. Ngumisi ang binata. Looks like you found your true calling, Claire. Panguuyam ni Franco habang kumukuha ng juice.
Bagay ka talaga sa mga ganyang trabaho. It suits your background. Sir Franco, ayaw po niyang tumulong sa pagluluto. Kaya pinaglinis na lang namin ang banyo. Pagsisinungaling ni Trining na may kasama pang pa-cute na boses. Tumingin si Claire kay Franco. Pagkatapos ay sa mga katulong. Kinuha niya ang basahan at malakas na ibinalibag sa lababo. Alam niyo, sa payatas, kahit mahirap kami, marunong kami magtulungan. Pero dito sa mansyong to, ang yayaman niyo nga, pero ang dudumi ng budhi niyo. Humarap siya kay Franco. At ikaw, Franco, kung akala mo matutuwa ako sa panonood mo habang pinahihirapan ako ng mga tauhan mo, nagkakamali ka. Mas malala pa sa amoy ng basura ang amoy ng taong duwag na nagtatago sa likod ng mga katulong niya para lang makaganti. What did you say? Sabi ko, duwag ka! Sigaw ni Claire. Kung gusto mo kong palayasin, gawin mo sa sarili mong paraan. Huwag kang gumamit ng ibang tao. Kasi sa ating dalawa, ako ang basurerang marangal. At ikaw ang bilyonaryong walang paninindigan. Napasinghap ang lahat. Walang sino man ang nakapagsalita kay Franco ng ganon. Akmang sasampalin sana ni Franco si Claire, pero nahuli ng dalaga ang kanyang kamay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng kislap ng galit at isang kakaibang tensyong hindi maipaliwanag. Sige, sampalin mo ko para mas lalo kong maisip na isa kang lalaking mahina. Saad ni Claire bago tinalikuran ng natigilang asawa. Lola, sigurado ba kayo rito? Ipapahiya lang tayo ng babaeng yan sa harap ng mga investors. Bulalas ni Franco habang sinusuri ang ayos ng kanyang mamahaling relo. Ngayong gabi ang taunang founders dinner ng Navarro Enterprises. Sa halip na makinig, isang matamis ng ngiti lang ang isinagot ni Doña Imelda. Huwag kang mapanghusga, Franco. Ang brilyante, bago kuminang, nanggaling muna sa ilalim ng lupa. Bumukas ang pinto ng engrandeng hagdanan. Doon, dahan-dahang bumaba si Claire. Suot niya ang isang midnight blue na terno na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng chignon. At ang kanyang muka ay bahagyang inayusan upang lumitaw ang natural niyang ganda. Kahit si Franco ay panandali ang natigilan, ang babaeng tinatawag niyang basura ay tila naging isang reyna sa isang iglap. Don't stare too much, Franco. Baka malusaw ako. Bulong ni Claire nang makalapit sa asawa. Amoy vanilla at rosas siya, malayo sa amoy ng usok na nakasanayan ito. Dress it up all you want. You're still the same scavenger inside. Baliyaw ni Franco. Kahit ng totoo, ay mabilis ang tibok ng kanyang puso ng sandaling yon. Tandaan mo, huwag kang magsasalita hanggat hindi kita binibigyan ng senyas. At huwag mong gagamitin ang kamay mo sa pagkain. Pagdating sa party, tila mga buwayang nag-aabang ang mga panauhin. Isang matandang negosyante, si Mr. Arnaiz, ang lumapit sa kanila. So, ito palang misteryosong asawa mo, Franco. Balita ko, galing siya sa isang unique na background. Ramdam ni Claire ang panunuya sa boses ng matanda. Sa hapunan, lalong tumindi ang tensyon. 7 klase ng kutsara at tinidor ang nasa harap niya. Sinulya pa ni Claire si Franco, ngunit sadyang nag-iwas ng tingin ng asawa. Hinahayaan siyang mapahiya. Kinuha ni Claire ang pinakamaliit na tinidor para sa salad. Pero bago pa niya ito maisubo, isang sosyal na babae, si Lani, ang tumawa ng malakas. Oh my God, Claire! That's a dessert fork! Didn't they teach you basic etiquette in wherever you came from? Natahimik ang buong mesa. Nakita ni Claire ang mapang-uyam na ngisi ni Franco. Huminga ng malalim ang dalaga. Ibinaba niya ang tinidor at tumingi ng diretso kay Lani. Pasensya na po, Miss Lani. Sa lugar kasi namin, mas mahalagang laman ng plato kaysa sa gamit na pangsandok. Panimula ni Claire sa isang kalmadong boses. Ang alam ko, ang tunay na edukada ay hindi ipinapahiya ang kanyang kapwa sa harap ng maraming tao. Para lang magmukhang matalino. Ang tawag po kasi sa amin sa ganon ay kawalan ng modo. Nabura ang ngisi ni Franco. Ang mga bisita naman ay tila nabilaukan sa tapang ni Claire. At tungkol naman sa tinidor, marunong po ako mag-adjust. Ang tanong, kaya niyo rin bang mag-adjust kung ang usapan ay tungkol sa katapatan at pagpapakatao?
Nagpatuloy sa pagkain si Claire na tila ba sa mansyon na siya ipinanganak. Hindi man siya bihasa sa banyagang lengguwahe o sa tamang gamit ng pilak, ang kanyang talas ng isipang naging sandata niya. Pagkatapos ng dinner, habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, hinawakan ni Franco ang braso ni Claire. That was unexpected. Unexpected na hindi ako napahiya? Huwag mo kong maliitin, Franco. Maaaring sa basurahan ako nang galing, pero hindi ibig sabihin nun ay doon din nagtatapos ang isip ko. Sa unang pagkakataon, hindi nakasagot si Franco. Sa dilim ng sasakyan, lihim niyang tiningnan ng asawa at unti-unti, ang muhi ay nagsisimulang mahaluan ng paghanga. Katatapos lang ng tagumpay ni Claire sa dinner party, ngunit ang kapalaran ay tila may nakahandang mas matinding bagyo. Habang nag-aalmusal sila Franco sa garden, isang bihirang sandali ng katahimikan, ay biglang bumukas ang gate ng mansyon. Isang kulay pulang sports car ang pumarada ng pahablot, at mula rito ay bumabang isang babaeng tila diretsyong galing sa isang fashion magazine. Si Marlene, ang babaeng iniwan si Franco para sa karera sa New York, at ngayon ay nagbabalik na may dalang matinding ambisyon. Franco, darling! Tili ni Marlene bago pa man makapagsalita ang binata. Mabilis siyang lumapit at hinalikan si Franco sa labi na tila ba walang asawang nakaupo sa harap nito. Marlene, what are you doing here? Bakas ang gulat sa boses ni Franco. I heard the news, Franco. I heard you married this. Sagot ni Marlene habang tinitingnan si Claire mula ulo hanggang paa, na para bang nakakita ng isang insektong dapat tapakan. Hindi ako makapaniwala. Akala ko ba ay mataas ang taste mo? Bakit ka kumuha ng asawa sa tambakan? Nabitawan ni Claire ang kanyang tinidor. Ang katahimikan sa garden ay naging nakakabingi. Marlene, stop it. She's my wife. Mahinang saway ni Franco, ngunit hindi ito sapat para pigilan ang mapang-abusong salita ng ex-girlfriend. Wife? Oh please, Franco. Look at her. Kahit balutin mo yan ng ginto, amoy basura pa rin ang balat niyan. Ano bang ginamit niyang dasal para mapapayag ang lola mo? Inis na saad ni Marlene. Claire, right? Dear, magkano bang kailangan mo? Isang sako ng barya? Oh wait, baka gusto mo ng junk shop? Just leave my Franco alone. Hindi ka bagay rito. You're a smudge on the Navarro's name. Tumayo si Claire. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niyang pitsyel ng malamig na tubig at dahan-dahang nagsalin sa kanyang baso. Bago hinarap ang babaeng, akala mo ay pag-aari ang mundo. Alam mo Marlene, narinig ko na yung amoy basura na linyang yan kay Franco nung unang araw ko rito. Masyado ng gasgas. Panimula ni Claire sa isang kalmadong tono na mas nakakatakot kesa sa sigaw. Sabi mo, smudge ako sa pangalan ng mga Navarro? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang iwan kay Franco noong kailangan ka niya. Ang tawag dun sa amin, basura. Yung itinatapon kapag wala ng silbi. You low-class brat? Nanggagalaiting sigaw ni Marlene. Mababa nga ang klase ko kung ang pagbabatayan ay pera. Pero ikaw, ang taas nga ng darating mo, pero ang dumi ng bibig mo. Diretsahang sagot ni Claire. At isa pa, huwag mong tawaging Franco mo ang asawa ko. Sa mata ng batas at sa harap ng Diyos, ako ang asawa niya sa pamamahay na to. Kung gusto mo magkalat ng dumi, huwag dito sa bakuran ko. Marami kaming basurero sa payatas. Baka doon, may pumatol pa sa ugali mo. Namutla naman si Marlene sa sobrang galit. Franco, hahayaan mo lang ba siyang bastusin ako? Tumingin si Franco kay Claire. May kung anong kislap ng paghanga sa kanyang mga mata na pilit niyang itinatago. Marlene, she's right. You're a guest here. Umayos ka kung ayaw mong ipahila kita sa labas. Hindi makapaniwala si Marlene. You're choosing her? The scavenger? Hindi niya ako pinipili, Marlene. Singit ni Claire habang nilalapitan ang babae. Dahil una pa lang, ako nang nandito. At kung akala mo'y mapapaiyak mo ako sa panlalait mo, nagkakamali ka. Sanay ako sa usok. Sanay ako sa putik. Ang katulad mong fake ay hindi uubra sa katulad kong totoo.
Tinalikuran ni Claire ang dalawa at naglakad papasok ng mansyon ng may taas noo. Iniwan si Marlene na nanginginig sa inis at si Franco na hindi maalis ang tingin sa papalayong asawa. Hindi mapakali si Marlene sa loob ng kanyang salid sa hotel. Ang bawat salita ni Claire ay tila sampal na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Basura? Akong tinawag niyang basura? Gigil niyang bulong habang hinahawakan ang kanyang mamahaling wine glass. Para sa kanya, ang isang basurerang katulad ni Claire ay hindi dapat nananatili sa isang palasyo. Dapat itong ibinabalik sa putikan. Kinabukasan, bumalik si Marlene sa mansyon. Bitbit ang isang malambing na ngiti. Lola Imelda, I'm so sorry about my behavior yesterday. I just want to make it up to you. Malambing niyang sabi habang niiyakap ang matanda. Habang abalang lahat sa paghahanda para sa isang charity event, lihim na pumasok si Marlene sa silid ni Doña Imelda. Alam niyang doon nakatago ang Victoria Diamond Necklace, ang pamanang alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Mabilis niya itong kinuha at maingat na isinilid sa ilalim ng unan sa kwarto ni Claire. Paglipas ng isang oras, umalingaw-ngaw ang isang malakas na tili sa buong mansyon. Ang kwintas ko! Nawawala ang Victoria Diamond! Sigaw ni Doña Imelda na kunwari ay gulat na gulat din si Marlene sa tabi nito. Lola, baka may kumuha. Sino bang bago rito sa bahay? Sino bang sanay na humawak ng gamit na hindi sa kanya? Mabilis na singit ni Marlene. Mabilis na nagtipo ng lahat sa sala. Si Franco ay nakakunot ang noo, habang si Claire ay kalmadong nakatayo. Bagaman ramdam niya ang tensyong nakatutok sa kanya. Franco, kailangan i-search ang mga kwarto, especially her room. Turo ni Marlene kay Claire. Malay natin, bumalik ang luma niyang gawi. Manguha ng kalakal na hindi kaniya. Pumasok ang mga bodyguards sa kwarto ni na Franco at Claire. Ilang sandali lang, lumabas ang isa sa kanila, bit-bit ang kumikinang na kwintas. Nahanap po namin sa ilalim ng unan ni Ma'am Claire. See? I knew it! Hiyaw ni Marlene. Ang mukha ay puno ng tagumpay. Franco, she's a thief! Basurera na, magnanakaw pa. Palayasin mo na yan bago pa maubos ang yaman ninyo. Tumingin si Franco kay Claire. Bakas ang kalituhan sa kanyang mga mata. Pero bago pa siya makapagsalita, humakbang pasulong si Doña Imelda. Kinuha niyang kwintas mula si bodyguard at tinitigan ito ng maigi. Pagkatapos, tumingin siya kay Marlene na may malamig na aura. Marlene, sa tingin mo ba ay ganun ako katanda para hindi malaman ang amoy ng palilinlang? Tanong ng Donya. Lola, what do you mean? The evidence is right there. Sagot ni Marlene na bahagyang nanginginig ang boses. Si Claire ang nakapulot ng pitaka ko na may labang ₱1,000,000 at ibinalik niya ito ng walang bawas. Bakit niya nanakawin ng isang kwintas na hindi niya naman maibibenta ng hindi nahuhuli? Matikas na sabi ni Doña Imelda. At isa pa, ang kwintas na kinuha mo sa vault ko ay isang replika. Ang tunay ay nasa bangko. Ang replika na ito ay may microcamera sa lock para sa security purposes. Gusto mo bang panoorin natin ang footage kung sinong magnanakaw ang naglagay nito sa una ni Claire? Napako naman sa kinatatayuan si Marlene. Namutla siya na tila nawala ng dugo. Lumapit si Claire kay Marlene. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at tapang. Marlene, ang dumi ay madaling labhan sa damit. Pero ang dumi sa puso, kahit anong bango ng pabango mo, hindi mo maitatago. Subukan mo uli akong i-frame up at sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak mo. Umalis ka na, Marlene. Huwag ka na magpapakita rito. Habang paalis si Marlene na hiyang-hiya, naiwan si Claire at Franco. Sa unang pagkakataon, hinawakan ni Franco ang kamay ni Claire sa harap ng kanyang lola. I'm sorry for doubting you, Claire, even for a second. Tipid ng ngiti naman ang isinagot ng dalaga. Dahil sa nangyari kay Marlene, nagpa siya si Franco na ilabas si Claire para sa isang peace offering dinner sa isang 5-star restaurant. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Sa gitna ng madilim at liblib na kalsada, biglang umusok ang makina ng kanyang mamahaling sports car. Kainis, bakit ngayon pa?
Wika ni Franco habang hinahampas ang manibela. Sinubukan niyang tumawag ng towing service pero walang signal sa gitna ng ulan. Huwag ka na mag-eskandalo riyan, Franco. Malapit na rito ang kanto namin. Tara na, maglakad na tayo bago pa tayo abutan ng baha. Mungkahi ni Claire habang itinatali ang kanyang buhok. Wala na nagawa ang bilyonaryo kundi sumunod. Bitbit ang kanyang coat, naglakad siya sa putikan habang suot ang mamahaling sapatos. Narating nilang isang maliit na karinderya na tanging bumbilya lang ang nagbibigay ng liwanag. Aling Nena, 2 order nga po ng pares at extra rice. Masiglang order ni Claire. Dito tayo kakain? Are you serious? Baka ma-food poison ako rito. Reklamo ni Franco habang pinapagpaga ng plastic na upuan. Huwag ka maarte, mas malinis pa to sa budhi ni Marlene. Biro ni Claire na nagpatahimik sa binata. Nang dumating ang pagkain, nagulat si Franco dahil sa sarap nito. Pero higit sa pagkain, ang mas nakakuha ng atensyon niya ay si Claire. Nakita niya kung paano makipagkapwa-tao ang asawa. Binigyan ito ng kalahati ng kanyang kanin ang isang batang lansanga na dumaan. At magiliw na, nakikipag-usap sa mga trabahador sa paligid. Tara na Franco, ipakikilala kita sa kaisa-isang lalaking minahal ko bago ka pa dumating. Sabi ni Claire pagkatapos kumain. Dinala ni Claire si Franco sa isang maliitad, tagpi-tagping barong-barong sa dulo ng iskinita. Doon, nakaratay ang isang matandang lalaki, si Mang Isko. Kahit hirap sa paghinga, mababakas ang linis ng kanyang paligid at ang pag-aalaga ni Claire. Tay, ito po si Franco, ang asawa ko. Bulong ni Claire habang hinahaplos ang kamay ng ama. Ikaw bang nag-aalaga sa anak ko? Mahinang tanong ni Mang Isko. Salamat sa pagtanggap sa aking anak. Napakabuting bata niyan. Huwag mo siyang sasaktan. Natigilan si Franco. Nakita niya ang mga luhang kumikislap sa mga mata ni Claire habang pinupunasan ng noo ng ama. Wala ang palabang trash girl na nakilala niya. Ang nasa harap niya ngayon ay isang mapagmahal na anak na handang isakripisyo ang lahat para sa pamilya. Sa loob ng maliit na kwartong iyon, naramdaman ni Franco ang isang bagay na hindi nabibili ng pera. Ang tunay na kalinga. Napagtanto niya na habang siya ay nabubuhay sa karangyaan, ngunit puno ng inggit at poot, si Claire naman ay nabubuhay sa hirap, ngunit puno ng pag-ibig. Huwag po kayo mag-alala, tay. Aalagaan ko po si Claire. Pangako. Paglabas nila ng bahay, tumitig si Franco kay Claire. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinawakan niyang magkabilang pisngi ng dalaga. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ka pinili ni Lola. Hindi ka lang brilyante sa gitna ng basura, Claire. Ikaw ang pinakamahalagang bagay na pumasok sa buhay ko. Hindi nakasagot si Claire, pero ang bilis ng pintig ng kanyang puso ang nagsilbing tugon. Ang pader na namamagitan sa kanila ay tuluyan ng gumuho sa gitna ng putik at ulan. Ang gabi sa mansyon ng mga Navarro ay hindi na kasing lamig ng dati. Simula ng gabing yon sa karinderya at ang pagkikita nila ni Mang Isko, tila may malaking pader na gumuho sa pagitan ni na Franco at Claire. Hindi na trash girl ang tawag ni Franco sa asawa. Sa halip, isang malambot na tingin na ang ipinupukol niya rito. Isang umaga, habang nagkakape si Claire sa balkonahe, lumapit si Franco bitbit ng isang envelope. I have a surprise for you. Bulong ng asawa. Pagbukas ni Claire, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang titulo ng lupa at bahay sa isang tahimik at eksklusibong subdivision, hindi kalayuan sa ospital. Franco, ano to? I promise your father, Claire, hindi na siya babalik sa payatas. I already arranged a private ambulance to move him today. May nakaabang na rin 2 private nurse at isang physical therapist para sa pagpapagaling ni tatay. Paliwanag ni Franco habang hinahawakan ang mga kamay ni Claire. Hindi sapat ang salitang sorry sa lahat ng palalait ko sa iyo noon. Hayaan mong itong maging simula ng pagbawi ko. Napahagulhol naman si Claire sa sobrang tuwa. Hindi niya akalain na ang lalaking dati ay diring-diri sa kanya ang magiging bayani ng kanyang ama. Salamat Franco, maraming salamat. Mula sa malayo, lihim na nakamasid si Doña Imelda habang humihigop ng kanyang kape.
Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sabi ko na nga ba, ang ginto ay nakikita lamang ng mga taong marunong tumingin sa puso. Bulong ng matanda sa sarili. Masaya siyang makita na ang apo niyang dati ay matigas ang loob, ay natuto ng magmahal ng totoo. Nang sumapit ang gabi, bumalik ang mag-asawa sa kanilang silid. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang unan sa sahig. Wala nang harang sa gitna ng kama. Pumasok si Franco sa kwarto at nakita si Claire na nakaupo sa gilid ng higaan. Suot ang isang simpleng silk na nightgown. Ang ilaw ng buwan na tumatago sa bintana ay nagbibigay ng kakaibang ganda sa dalaga. Lumapit si Franco at dahan-dahang lumuhod sa harap niya. Kinuha ang kanyang mga kamay at hinalikan ito. Claire, I know this marriage started as a business deal. Isang kasunduan para sa utang na loob. But tonight, I want to ask you, can we start for real? Hindi bilang basurero at bilyonaryo, kundi bilang lalaki at babaeng nagmamahalan. Alam ko na mabilis ang pangyayari, pero hindi ko inasahan na mamahalin kita ng ganito kabilis. Naramdaman ni Claire ang pamilyar na kuryente sa kanyang puso. Ang galit na dati ay nag-aapoy ay napalitan na ng isang init na hindi niya maipaliwanag. Franco, sa totoo lang, nung una, gusto kitang saktan. Pero habang tumatagal, nakikita ko na ang tunay na ikaw sa likod ng kayabangan mo. At ang puso ko, mukhang traidor, dahil unti-unti na yata itong nahuhulog sa iyo. Dahan-dahang inilapit ni Franco ang kanyang mukha kay Claire. Naramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Ang bawat segundo ay tila tumigil. Sa unang pagkakataon, ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na hindi napilit, kundi puno ng pangako at pag-asa. Ang gabi ng kanilang pagiging tunay na mag-asawa ay hindi lamang tungkol sa pisikal na aspeto, kundi ang pag-iisa ng kanilang mga puso. Sa ibabaw ng malambot na kama, ibinuhos nila ang lahat ng emosyong itinago nila ng matagal na panahon. Habang nakasandal si Claire sa dibdib ni Franco pagkatapos ng kanilang pagsasama, naramdaman niya ang kaligtasan na matagal na niyang hinahanap. Mahal kita, Franco. Mahinang bulong ni Claire bago dinalaw ng antok. Mahal din kita, Claire. Higit pa sa iniisip mo. Sagot ni Franco habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa bintana ng silid. Ngunit bago pa man tumunog ang alarm clock ni Franco, gising na si Claire. Wala na ang mabigat na pakiramdam ng dati. Pinalitan ito ng isang magaan na kagalakan. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi maistorbo ang mahimbing na tulog ni Franco, na may munting ngiti para sa labi, habang yakap ang una na dati ay nagsisilbing harang nila. Bumaba si Claire sa kusina. Nang makita siya ni Trining at Pasing, mabilis na nagbaw ang dalawa. Magandang umaga po, Ma'am Claire. Pati ni Pasing, bakas ang tunay na paggalang sa boses. Gabi na po maghahanda ng almusal. Naku Pasing, Trining, hayaan niyo na ako. Gusto kong ako magluto ng paboritong sinangag at tuyo ni Franco. Pero sige, tulungan niyo na lang ako sa pag-aayos ng lamesa. Nagkatinginan ng dalawang katulong. Namamangha sila dahil sa kabila ng yaman at kapangyarihang hawak na ni Claire ngayon bilang asawa ng kanilang amo, na natili itong simple at marunong tumingin sa kanila bilang kapwa-tao. Simula nang ipagtanggol sila ni Claire sa isang insidente noong nakaraang araw, tuluyan ang nakuha ng dalaga ang kanilang katapatan. Pag-akyat ni Claire sa kwarto bitbitang mainit na kape, naguunat na si Franco. Agad na inihanda ni Claire ang tailored suit ng asawa, ang planchadong polo at ang korbatang itim. Good morning, my beautiful wife. Malambing na sabi ni Franco habang niiyakap si Claire mula sa likuran. Hindi ko akalain na ganito pala kasarap magkaroon ng asawang nag-aasikaso sa akin. Huwag kang masanay, baka lumaki ang ulo mo. Biro ni Claire, pero hindi niya mapigilang mamula. Oh, heto ang kape mo. Bilisan mo at baka mahuli ka sa board meeting niyo. With you by my side, I feel like I can conquer the world, Claire. Seryosong sabi ni Franco bago hinalikan ng noo ng asawa. Ang galing naman ng bola ng asawa ko. Sige na nga, maniniwala na ako.
Nakangiting saad ni Claire. Pagkaalis ni Franco, tinawag ni Doña Imelda si Claire sa garden. Ang matanda ay nakaupo ng tuwid. Hawak ang isang listahan. "Claire, apo, maupo ka." Aniyaya ng Donya. "Lola, may problema po ba?" tanong ni Claire. "Wala, iha. Sa katunayan, napakasaya ko dahil nakikita kong nagkakasundo na kayo ni Franco. Pero alam mo rin na ang mundo ng asawa mo ay puno ng mga pating at buwaya. Maraming matang nakamasid sa bawat galaw mo, Claire." Paliwanag ni Doña Imelda. "Gusto ko maturuan ka ng tamang etiquette kung paano kumilos, magsalita at makiharap sa mga matataas na tao. Hindi para baguhin ang pagkatao mo, kundi para bigyan ka ng sandata para walang sino man ang makakabastos sa iyo muli." Tumango si Claire. "Payag po ako, Lola. Gagawin ko po ang lahat para hindi mapahiya si Franco at ang pamilya Navarro." Doon nagsimula ang transformation ni Claire. Dumating ang mga sikat na stylist, speech coaches at etiquette experts sa mansyon. Sa loob ng ilang oras, tinuruan siya kung paano maglakad ng may poise, paano humawak ng wine glass at paano sumagot sa mga tanong na may talino at taktika. Nang sumapit ang hapon, pinalabas ni Donya ang lahat ng stylist. "Ngayon, tingnan mo ang sarili mo sa salamin, Claire." Humarap si Claire sa salamin. Halos hindi niya makilala ang sarili. Suot niya ang isang eleganting beige na dress. Ang kanyang buhok ay nakaalo ng maayos at ang kanyang balat ay may kumikinang na tila perlas. Ngunit sa kabila ng mamahaling ayos, ang kanyang mga mata ay nananatiling ang mga matang nakakita ng hirap, mga matang puno ng katatagan. "You look like a true Navarro. Pero higit sa lahat, Claire, tandaan mo na ang tunay na kagandahan ay hindi nakukuha sa ayos na muka, kundi sa linis ng puso na dala mo mula nang dumating ka dito." "Salamat po, Lola. Hinding-hindi ko po makakalimutan kung saan ako nanggaling," sagot ni Claire. Habang tinitingnan ni Claire ang kanyang refleksyon, alam niyang handa na siyang harapin ng kahit na anong bagyong darating. Isang linggo matapos ang matinding pagsasanay ni Doña Imelda, nagpa siya si Claire na isorpresa sa opisina ang asawa. Bitbit ang isang lunchbox na may lamang paboritong pagkain ni Franco na siya mismo ang nagluto. Pumasok si Claire sa Navarro Towers. Suot ang isang emerald green na power suit na hapit sa kanyang hubog at naka-stilettos. Ang bawat hakbang niya sa lobby ay nagpapaikot ng mga ulo. Wala na ang bakas ng basurera. Ang nakikita ng lahat ay isang sopistikadong babae na may aurang hindi matatawaran. "Good afternoon po, Ma'am Claire. Diretso na po kayo sa top floor. Hinihintay po kayo ni Sir." Magaling na bati ng receptionist. Pagdating sa executive floor, hindi agad pumasok si Claire sa opisina ni Franco. Dahil narinig niyang may kausap ito. Sa loob, naroon si Lani, isang ambisyosong business partner at malapit na kaibigan ni Marlene. "Franco, honestly, you need a partner who understands the language of stock and mergers, not someone who understands the price of scrap metal." Rinig ni Claire na wika ni Lani habang humihigop ng kape. "I heard you're still with that girl. How long will this charity work last? People are laughing behind your back." Napangisi si Claire sa labas ng pinto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok ng may malapad na ngiti. "Actually, Lani, people only laugh when they have nothing intelligent to say. Good afternoon." Natigilan si Lani. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang transformation ni Claire. "Claire, oh, you look decent. But clothes don't change the fact that you're out of place here. This is the office, not a market." Lumapit si Claire sa lamesa ni Franco, na ngayon ay nakatayo na at may bakas ng paghanga sa mga mata. "You're right, Lani. This is a boardroom. At sa boardroom, ang pinag-uusapan ay resulta, hindi chismis." Kalmadong sagot ni Claire. Inilapag ni Claire ang lunchbox at hinarap muli si Lani. "Narinig ko ang tungkol sa merger na inaalok mo kay Franco. Ang 15% interest na hinihingi mo ay masyadong mataas para sa isang kumpanyang may declining assets
Based sa huling audit report nyo noong nakaraang quarter. Kung ako kay Franco, hindi ko pipirmahan ang deal na yan hanggat hindi mo binababa ang rate sa 8%. Nalaglag ang panga ni Lani. How did you know about our audit? Nung tinuturuan ako ni Lola Imelda ng etiquette, isinama na rin niya ang basic business finance. Sabi niya kasi, ang asawa ng isang Navarro ay hindi lang dapat marunong mag-ayos ng lamesa. Dapat marunong din mag-ayos ng kumpanya. Diretsahang sabi ni Claire. Tumingin si Franco kay Lani. Ang kanyang tinig ay malamig. Lani, my wife is right. If you came here to insult her and offer a bad deal, you can leave now. My time is too valuable for people who underestimate my partner. Hiyang-hiya na tumayo si Lani. Padabog na kinuha ang kanyang bag at mabilis na lumabas ang opisina. Pagkasara ng pinto, ngumiti si Franco at agad na niyakap ang asawa sa bewang. That was impressive, Mrs. Navarro. Saan galing yung audit report na yun? Biro ni Franco. Hula ko lang yung declining assets, pero mukhang tumama ako sa reaksyon niya. Nakangiti na saad ni Claire. Oh, heto, kumain ka na. Mas mahalagang sustansya kesa sa pakikipagtalo sa mga taong kulang sa pansin. Mabigat ang pakiramdam ni Claire habang nag-aayos sa harap ng salamin. Kanina pa siya kinakabahan dahil sa business formal event na sinasabi ni Franco na kailangan nilang daluhan. Lola, mukhang sumobra naman yata ang ayos ko para sa isang business dinner. Puna ni Claire kay Doña Imelda na siyang pumili ng kanyang isusuot. Isang nakakasilaw na off-white silk gown na tila gawa sa mga bituin. Hayaan mo na, iha. Minsan lang tayo lumabas. Dapat ay laging handa. Nakangiting sagot ng matanda habang lihim na tinitingnan ang orasan. Pagdating nila sa Grand Ballroom ng Navarro Hotel, madilim ang paligid. Pagbukas ng pinto, biglang nagliwanag ang buong silid at umalingaw-ngaw ang palakpakan. Nagulat si Claire nang makita ang lahat ng mahahalagang tao sa buhay ni Franco. Ang mga empleyado ng kumpanya at maging ang mga dati niyang kasamahan sa payatas na maayos na rin ang bihis. Ngunit ang mas nagpaiyak sa kanya ay ang makita ang kanyang ama. Si Mang Isko. Nakaupo ito sa isang wheelchair. Naayos ang suot na barong at bakas ang kalusugan sa namumula nitong pisngi. Tay! Sigaw ni Claire habang tumatakbo patungo sa ama. Anak, ang ganda-ganda mo. Salamat sa asawa mo, Claire. Maayos na ako. Bulong ni Mang Isko habang hinahawakan ang kamay ng anak. Sa gitna ng entablado, tumayo si Franco bitbit ang isang mikropono. Tumahimik ang lahat. Maraming salamat sa pagdating niyo ngayong gabi. Ang pagtitipon na to ay hindi tungkol sa mga kontrata o stocks. Napaka-special ng gabing to dahil nais ko ipakilala sa buong mundo ang kaisa-isang babae nagturo sa akin ng tunay na pagmamahal. Ang babaeng magiging ilaw ng aking tahanan. Lumapit si Franco sa asawa at kinuha ang kamay nito at dinala sa gitna. Claire, pinakasalang kita nung una dahil sa isang kasunduan, isang obligasyon. Pero ngayon, sa harap ng iyong ama, sa harap ng lola ko, at sa harap ng lahat ng taong narito, gusto kong gawin ito dahil mahal kita. Dahan-dahang lumuhod si Franco sa harap ni Claire. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na may lamang isang brilyante, ang Valderrama heirloom ring. Love, will you marry me again? This time, for real. No more contracts, no more lies. Just you and me, forever. Hindi makapagsalita si Claire dahil sa labis na emosyon. Tumingin siya sa kanyang ama na tumatango at kay Doña Imelda na maluha-luha ang mga mata. Yes, Franco, mahal na mahal kita at handa kong pakasalan ka kahit saang simbahan. Nakangiti na saad ni Claire. Nang maisuot ni Franco ang singsing, ay dahan-dahan niyang inilapit ang muka sa labi ng asawa at hinalikan nito na agad namang tinugon ni Claire ng buong puso. Habang bumabalot ang palakpakan sa buong ballroom, matapos ang matamis na oo ni Claire, isang matinis na tawa ang pumasag sa romantikong sandali. Mula sa madilim na sulok ng entablado, lumabas sina Marlene at Lani. Suot ang kanilang mga mamahaling damit, bitbit naman nilang isang tablet na konektado sa dambuhalang projector screen ng hotel.
Anong klaseng palabas to, Franco? Napakagandang teleserye. Nakakaiyak. Sigaw ni Marlene habang nakatutok ang lahat ng mata sa kanya. Pero bago kayo magsaya, baka gusto niyo munang malaman kung anong klaseng ahas ang pinapakasalan mo. Napatigil si Franco. Marlene, umalis ka na kung ayaw mo ipakaladkad kita sa mga guards. Oh, hindi ako aalis hanggat hindi mo nakikita ng lahat ng tunay na kulay ng prinsesa ng tambakan na to. Hiyaw ni Lani. Sa isang pindot niya, lumitaw sa screen ng mga malalabo, ngunit kakaibang larawan ni Claire na may kausap na mga lalaking mukhang grupo sa isang madilim na iskinita. Lumabas din ang mga pekeng bank transfer records na nagpapakitang nagnanakaw si Claire ng pondo mula sa Navarro Foundation. Ayan! Ayan ang ebidensya ng basurerang yan ay isang spy. Ipinasok siya sa buhay niyo para dahan-dahang ubusin ang yaman ng mga Navarro. At ang tatay niya, isang drama lang yan para makuha ang awa niyo. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa buong ballroom. Napatingin naman si Claire sa screen. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Tumingin siya kay Franco, ngunit sa halip na pagdududa, ang nakita niya sa mga mata ng asawa ay isang kalmadong galit na nakatutok sa dalawang babae. Tapos na ba kayo sa inyong komedya? Franco, can't you see? She's a fraud! Giit ni Lani. Bago pa makasagot si Franco, isang malakas tunog ng tungkod ang umalingaw-ngaw sa sahig. Dahan-dahang tumayo si Doña Imelda mula sa kanyang upuan sa gitna. Ang bawat takbang ng matanda ay tila may kasamang bigat ng otoridad na nagpatahimik sa lahat. Kinuha niyang mikropono mula kay Franco at tinitigan sina Marlene at Lani ng may matinding pait at pandidiri. Marlene, Lani, akala niyo ba'y maloloko niyo kami? Panimula ng Donya. Ang mga larawang yan, alam ko kung kailan at saan kinuha yan. Kinuha yan noong nakarang linggo na makipagkita si Claire sa mga lider ng komunidad sa Payatas dahil nagpapatayo siya ng feeding center at scholarship program gamit ang sarili niyang pera na nakuha niya mula sa mga reward na ibinigay ko. Yan ang tinatawag na pagtulong. Isang bagay na hindi niyo alam ang kahulugan dahil ang alam niyo lang ay manghila pababa. Biglang nag-ibang screen. Hindi na ang mga peking ebidensyang nakita, kundi isang malinaw na video recording sa loob ng isang resto bar. Kitang-kita at rinig na rinig ang boses ni Marlene at Lani habang binabayar ng isang tauhan para i-edit ang mga larawan at gawa ng peking bank records si Claire. Namutla ang dalawa. Ang mga taong kanina ay nagbubulungan ay nagsimula ng magsalita at magalit sa kanila. Ngayon, makinig kayong dalawa. Marlene, ang pamilya mo ay may mga shares sa aming subsidiary company. Bukas na bukas, ipapabawi ko ang lahat na yan, Lani. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo ay isa sa mga kliyente na Navarro Enterprises. Isang tawag ko lang sa boss mo, hindi ka lang masisisante. Sisiguraduhin kong wala nang tatanggap sa iyong kumpanya sa buong bansa. Lola, please, nagkamali lang kami. Buksulan ng damdamin. Pagmamakaawa ni Marlene, lumuhod na siya sa harap ng matanda. Huwag mo ko matawag-tawag na Lola. Gagamitin ko lahat ng koneksyon ko, lahat ng pera ko, at lahat ng kapangyarihan ko para siguraduhin na maghihirap kayong dalawa. Sisiguraduhin kong mararanasan niyo ang hirap na dinanas ni Claire. Pero ang kaibahan, si Claire ay may marangal na puso, habang kayo ay nabubulok na sa basura sa loob ng mamahaling damit. Tinawag ni Doña Imelda ang mga security guards. Ilabas sa mga yan at siguraduhin na hindi na sila makakaapak sa kahit anong lupain o gusali na pagmamay-ari ng mga Navarro. Hiyang-hiya na kinaladkad ang dalawa, palabas habang pinagtitinginan ng mga pinakamaimpluwensya na tao sa bansa. Pagkasara ng pinto, hinarap ng Donya si Claire at hinawakan ang mukha nito. Huwag mo hayaang madungisan ng mga lawangaw ang gabi mo, apo. Ikaw ang tunay na prinsesa ng pamilyang ito. May ngiti na saad ni Lola Imelda. Maraming salamat po, Lola Imelda. Napakaswerte ko po dahil nakilala ko kayo at si Franco. Naiiyak na saad naman ni Claire. Ilang sandali pa ay muling bumalik ang musika. Lumapit si Franco kay Claire
at niyakap ito ng mahigpit sa harap ng lahat. I'm sorry they tried to ruin this, Claire. Pero gaya ng sabi ni Lola, tapos na sila. Wala nang makakasakit sa'yo. Salamat, Franco. Salamat, Lola. Bulong ni Claire habang nakasandal sa dibdib ng asawa. Sa gabing yon, hindi lang ang pag-ibig ni Franco ang napatunayan niya, kundi ang katotohanang may pamilya siyang handang gawin ng lahat para lang protektahan siya. Makalipas ang ilang buwan, ang sikat ng araw sa umagang yon ay tila mas maliwanag kesa sa mga nakaraang araw. Ang simbahan ay punong-puno ng mga sariwang bulaklak na puting rosas, ang paboritong kulay ni Claire. Ito na ang araw na hihilingin na Claire at Franco ang basbas ng Diyos sa harap ng lahat. Habang bumubukas ang malaking pinto ng simbahan, tumugtog ang isang marahang kanta. Dahan-dahang naglakad si Claire sa gitna ng aisle. Suot ang isang custom-made Vera Wang na may mahabang tren. Mukha siyang isang anghel na bumaba sa lupa. Sa kanyang tabi ay ang kanyang ama, si Mang Isko, na ngayon ay matikas na at nakatayo ng maayos nang walang tulong ng wheelchair. Nang iabot ni Mang Isko ang kamay ni Claire kay Franco, hindi mapigilan ng bilyonaryo ang maiyak. Alagaan mong anak ko, Franco. Bulong ni Mang Isko. Habang buhay, tay. Sagot ni Franco bago hinarap ang kanyang asawa. Ang seremonya ay puno ng emosyon. Sa kanilang mga vows, hindi nakalimutan ni Franco na banggitin ang simula ng lahat. Sabi nila, sa basura ka nang galing. Pero ang totoo, ikaw ang naglinis sa maduming mundo ko. You are my greatest treasure, Claire. Hindi ang mga kumpanya o ang mga lupain ko, kundi ikaw. Matapos ang kasal, isang ingrading reception ang naganap sa garden ng mansyon. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, lumapit si Doña Imelda na may dalang isang maliit na sobre. Isang regalo para sa bagong kasal. Nakangiting sabi ng Donya. Pagbukas ni Claire, laking gulat niya na ito ay ang deed of donation para sa isang malaking lupain sa Payatas na gagawing Claire Navarro Community Village. Isang pabahay at eskwelahan para sa mga batang mangangalakal. Napayakap si Claire sa Donya. Lola, maraming salamat po. Ito po ang pinapangarap ko. Napakabuti po ng puso ninyo. Makalipas ang ilang buwan, naging maayos ang buhay ng mag-asawa. Si Franco ay mas lalong nakilala sa larangan ng negosyo, habang si Claire naman ay naging abala sa kanyang mga foundation. Si Mang Isko naman ay masayang naninirahan sa kanilang bagong bahay. Inaalagaan ang kanyang munting garden. Isang hapon, habang naglalakad ang dalawa sa tabing dagat, huminto si Claire at hinawakan ang kanyang tiyan. Franco, ako naman ang may surpresa sa'yo. Ano yun, mahal ko? Tanong ni Franco. Magiging 3 na tayo. Buntis ako, love. Bulong ni Claire. Halos himatayin naman si Franco sa tuwa bago ito sumigaw sa galakat, niyakap na mahigpit si Claire. Dapa kasi ako, Claire. Sa wakas, kumpleto na tayo. Pangako, magiging mabuti akong asawa at ama sa magiging anak natin. Gagawin ko ang lahat, mapasaya at mabigyan ko lang kayo ng magandang buhay. Masayang saad ni Franco. Wala ka nang dapat patunayan, love, dahil nakita ko kung gaano ka kabuting asawa sa akin. At alam kong magiging mabuti ka ring ama sa ating anak. Asahan mo na andito lang ako sa tabi sa lahat ng oras. Naiiyak naman saad ni Claire. Sa kabilang dako naman ng balita, nabalitaan nila na sina Marlene at Lani ay tuluyan ang naghirap. Dahil sa blacklisting ni Doña Imelda, walang tumanggap sa kanila sa opisina. At ngayon ay namamasukan sila sa isang maliit na laundry shop. Isang malupit na biro ng tadhana para sa mga taong nang maliit sa kapwa. Habang nakatingin sa papalubog na araw, napagtanto ni Claire na ang buhay ay parang paghahalongkat sa tambakan. Maraming dumi, maraming baho, at maraming hirap. Pero kung mananatiling tapat ang iyong puso, sa huli, palagi kang makakahanap ng gintong karapat dapat mong makuha. Sa piling ni Franco, nahanap ni Claire ang kanyang tunay na palasyo. Isang tahanang hindi gawa sa bato, kundi sa pag-ibig na walang hanggan. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga Navarro na dati ay
balot ng katahimikan at istriktong mga alintuntunin, ay punong-puno na ngayon ng tawanan at tunog ng maliliit na yapak. Sa gitna ng malawak na garden, kung saan una nag-away sina Franco at Claire, isang batang lalaki na may edad na 4 ang masayang tumatakbo. "Daddy, look! I found a shiny stone!" Sigaw ng bata na ang pangalan ay Francis Navarro. Nakangiti naman na lumapit si Franco at binuhat ang anak. "That's a great find, champ. Alam mo ba ang mami mo? Diyan din nagsimula ang lahat. Mahilig siyang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba." Lumabas naman si Claire mula sa terrace. Suot ang isang simpleng puting bestida. Kahit isa na siyang ganap na donya, hindi nawala ang kanyang natural na ganda at ang kinang ng kanyang mga mata. Sa kanyang tabi ay si Mang Isko, na kahit may katandaan na, ay malakas pa ring nakikipaglaro sa kanyang apo. "Franco, wag mo masyadong sanayin sa shiny stone si Francis. Baka mamaya, pati yung mga alahas ni Lola ay itago niyan sa garden." Biro ni Claire habang yumayakap sa asawa. "Actually, Claire," singit ni Doña Imelda na lumabas din bitbit ang isang tray ng merienda, "hayaan mo siya. Gusto ko matuto si Francis na ang bawat bagay, maliit man o malaki, ay may halaga. Yan ang itinuro mo sa amin." Napaupo ang buong pamilya sa ilalim ng puno ng mangga. Sa malayo, makikita ang mga gusali ng kumpanya. Ngunit ang mas mahalagang tanawin para sa kanila ay ang Claire Village na natatanaw mula sa burol. Isang komunidad na maunlad at puno ng mga pangarap na natupad. "Claire?" Bulong ni Franco habang nakasandal ang ulo ni Claire sa kanyang balikat. "Salamat." "Para saan?" "Para sa pagbabalik ng pitaka ni Lola. 5 taon ang nakakaraan. Kung hindi dahil sa katapatan mo, siguro hanggang ngayon ay isa pa rin akong aruganting bilyonaryo na walang alam sa tunay na kahulugan ng kaligayahan." Ngumiti si Claire at hinawakan ang kamay ng asawa, kung saan kumikinang pa rin ang kanilang wedding ring. "Hindi ako ang dapat pasalamatan mo, Franco. Ang tadhana ang naglagay ng pitakang yon sa gitna ng basura para mahanap natin ang isa't isa." Habang pinapanood nila si Francis na masayang nakikipaglaro sa kanilang mga aso, alam ni na Franco at Claire na ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa yaman at kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pag-ibig na walang kinikilalang antas, katapatan na hindi nabibili ng pera, at isang basurerang naging reyna dahil sa kanyang gintong puso. Ang tambakan ng basura ay malayo na sa kanilang paningin, pero ang aral nito ay habang buhay na nakaukit sa kanilang mga puso, na ang tunay na kayamanan ay hindi nahuhukay sa lupa, kundi matatagpuan sa loob ng isang malinis na kaluluwa. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Claire at Franco. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat.